The Spirit is willing but the flesh is weak. Isinama ni Jesus Christ si Peter para mapagtagumpayan yung binanggit niyang babala. Meron ng babala na binibitawan ng Panginoon sa atin. Nagsasalita sa atin. At nagbibigay siya ng babala. At itong babalang ito, pwede mo itong hindi na maranasan, hindi ka masuong o kaya hindi ka bumaksak. Ang sasabihin ng Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The Spirit is willing. Gusto ng Spirit mo na sumunod. Kailangan yung laman mo ay nahihirapan mag-pray. Tingnan mo nga kata mo. Tingnan mo, ang bigat-bigat. Parang inaktok na. Talaga. Mukhang pipikit na. Mukhang matutulog na. No? Puyat ba kayo? So makikita nyo talaga. Tingnan nyo kayo mga katabi nyo. Inaktok na nga ba? Kasi mag-Christmas community. No? Okay. Kaya na mga sabi ba, the flesh is weak. Alam niyo, bagamat sinabi yun ni Jesus Christ, hindi pa rin nag-pray si Peter. At alam na natin, 3 times nang dininayo si Jesus Christ. Baksak siya sa kanyang faith. Bagsak. Pero short time lamang ang kanyang pagtalikod sa Panginoon sapagkat ipinalo up siya ni Jesus Christ at siya nagbalik loob sa Panginoon. At ang Panginoon naman, nung siya magbalik loob, hindi siya inalis sa pwesto kung ano yung kanyang posisyon na inilaan ng Panginoon. At kung ano yung pangitain sinabi sa kanya ng Panginoon, itutuloy ito ng Panginoon, I will make you fishers of men. Tutuloy pa rin yun. And then si Peter, nung marinig niya yung pangako ng Panginoon, pagkaraan niya magbalik loob sa Panginoon, sabi sa kanya ng Panginoon, wait, darating na yung Holy Spirit. Mag-pray kayo. At si Peter na muna sa prayer. For 9 to 10 days, nag-prayer, nag-prolong na prayer, naging prayerful na si Peter. Naging prayerful na siya. At tinanggap niya yung kaloob na Holy Spirit. At sa una niyang preaching, sa Acts 2:41, una niyang preaching, natupad yung sinabi ng Panginoon, na fulfill, I will make you fishers of men, those who accept